Panginoon. Ang pag-aaral na ito kay Samuel na siyang magiging propeta at pinuno ng Israel ay tanda ng pasasalamat ni Ana sa Diyos. Ang awit ni Ana na ipahahayag sa kanyang tigunan ay may pagkakahawig na awit ni Maria sa Ebanghelyo. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa Samuel. Noong mga araw ngayon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang toro 3 taon at 26 na litrong harina at isang sikwel ng alak. Nang may handog na ang bata, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi niya, kung matatandaan ninyo, ako po ang iyong babaeng tumayo sa tabi ninyo at nanalangin sa Panginoon. Idinalain ko sa kanya na ako'y magkaroon ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, dinahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas niyo ako sa kalutaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapili ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating marayta. Ang dating bao nagsidang ng mga anak. At ang maraming supli ay sa lungkot ng tagla. Diyos ko ang tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o gumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ninyo bumayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ninyo ibaba o itaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapapagkakita ninyo kami ang pinakaba. Mahahapo na kahirapan, kahit ang pinakadukha. Mayahanin mo sila sa mga makakita. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang gustang gusta. Diyos ko ang tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang tayo po. Noong panahon yun, sinaya si Maria ang awit nito. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang ating espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang napapakaligid. At mula ngayon, ako ay tatawagin makalag ng lahat ng kalinda. Dahil sa mga nakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahawakan niya ang mga may sakit sa kanya sa lahat ng salita
Pinakita niya ang lahat ng kanyang mga isip. Pinangalat niya ang mga palato ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at ikinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya kanyang bayan Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria, ina Elizabeth, ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri sa ating Panginoong Yesu Cristo. Naalala niyo kayo. Nag-request ko kahapon. Naalala niyo pa? Yung nag-celebrate ng 50 years. So, anong kauna? Ito yung continuation. Hindi pa tapos yan. Meron pa. Pag-uwi nila sa bahay, malungkot din si Lola, si Bibi. Sapagkat naramdaman niya na ang kanyang sister ay para bagang napilitan lang. Kasi sa katunan. Kaya kinabukasan, ginabuti niya, yayain si sister doon sa kanilang paboritong tagpuan 50 years ago. At yun ay nandun sa malayong lugar na kung saan walang katao-tao. At kung sila'y dumating, nakita nila yung kanilang paboritong lugar sa isang bakod. May mahabang bakod na alambre. At doon nila ginawa yung nasa isip mo ngayon. Yung sinagawa nila noon 50 years ago. At sabi ni Nietzsche, sa kanyang sister, Honey, naalala ba 50 years ago, dito, sa lugar na ito. At dito natin ginawa ang marami nating masasayang simulan sa ating buhay. At sabi niya ito, naalala mo pa ba nung ako'y itinulak mo sa bakod? Naalala ko, ang pagkatulak mo ay sumunod ka at nangyari na dinasay. Naalala ko pa, bakit hindi natin gawin uli ngayon? Upang sabihin natin ang ating magandang simulan. Sa madaling sabi, hindi ko na iti-stress kaya nangyari. Itinulak ulit ni Lolo si Lola doon sa bakod. Anyway, natapos ang lahat. Ang tulog sila ng kotse, pauwi na sila. Tinanong ni Nietzsche, si Mr. Okay ba? Okay na. Sabi ni Mr. Ikaw, tinanong siya ni Mr. Okay na lang ba? Iba nga ang pakiramdam ko. Sabi ni Mr. Yun din nga napansin ko kanina. Ba't parang masiglang masiglang ka kanina. Parang may bagong buhay. Kanina, nung ikaw ay nakasandal doon sa dingding. Sabi ni Nietzsche, Honey, 50 years ago, wala pang kuryente yung bakod. Meron na pala ngayon, ano? Continuation na yun. Baka meron pa yung bukas. Itong Ebanghelyo ngayon ay continuation po ng Ebanghelyo kahapon. Pinuto lang sapagkat nagkatong mahaba at naistigyan ng timbangan ng isang magandang araw ang Magnificat
na tinatawag natin ngayon, ang Biblia, ang pagpuli ni Maria sa Diyos at nangangahangang bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Saan pinulot si Maria ng Diyos? Sa isang maliit na bayan. Hindi nga pinili si Maria galing sa Jerusalem na siyang pinakamalaking bayan. Kumbaga walang alam-alam at walang kamuang-muang na ang mga tao na ang pagiging ina ng Diyos ay nanggaling sa isang maliit na bayan. Very insignificant. At ito'y alam niya. Alam niya. Hindi lang si Maria, pati si Elizabeth, alam niya. Kaya nga nung kahapon, na sila'y nagkakatalon at naglululukso sa tuwa at sigala. It was more of rejoicing sapagkat pinasok ng Diyos ang kanilang insignificant na mga buhay at binigyan sila ng ganitong atas sa kanilang buhay. And that is precisely what makes Mary great. Ngayon, pag binigyan natin si Maria, ay ang dakilang babae na pinili mula sa pagkadami tayong babae. And nonetheless, but at that time, they were very insignificant. Just like you and me. Very insignificant. Naalala mo paano nagsimula na dito sa Dubai? O hindi kaya nagsimula sa Pilipinas? Walang-wala. Hindi ka pa nun makabili ng billet plate para anisin yung mga tumutubo mong buhok. Babae ka. Nung panahon na isimula, naalala mo ba? Meron tayong katapian sa mga Pilipino na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay pag natinig malalim ay hindi makakarating sa paroroonan. We all have our beginning. Humble beginning. Kahit na ikaw pa ay anak mayaman, hindi mo pwedeng sabihin na noong bata ka ay mayaman ka na. Mayaman yung magulang mo. Maswerte ka lang. Inalat ka lang. Pero we started from zero. Practically, nung tayo lumabas sa ating mga magulang. And our lives were very insignificant. Walang kakwenta-kwenta. And now, you would like to believe that you have achieved something in life. Nakala natin, nakarating tayo ng Dubai, malayo na ang nakarating natin. But it is always good to look back, tumingin ulit sa pinanggalingan. Bakit? Sapagkat ang tao ay marupok, kay galing, lumimot. Ano ba sa namin niya? Bago niyo uli natagpuan ang Diyos sa inyong buhay, bago niyo uli nanalig na ang Diyos pala ay nandiyan sa inyong buhay, maraming marami sa atin nakalimot, ilang taon na wala sa simbahan, ilang taon na ang hari ay yung dirham. Yung ang palagi ko sinasabi, yung may isa kong kilala, pinalaminate niya yung dollar, pinalaminate, at inilagay sa tabi ni Santo Niño. Andito si Santo Niño, nandito yung laminated na dollar, at nandito si Buddha. Tumaba si Buddha, kapagkat siya lang yung dinit niya ng pagkain. Santo Niño naman hindi na lumaki. At yung dadaan siya sa harap, saan siya nagbabaw? Sa dollar. Sa dollar nagbabaw. Because, pag dumating na yung pera sa buhay, dumating yung konting kayamanan, minsan, o sa limitan, nakakalimot tayo. Nakakalimot. Yung pinanggalingan, yung iba pa nga nagbabago, nagpapalit pa ng pangalan.
dahil nais lang burahin yung nakaraan. Kaya nais burahin dahil may nakanya. Yan. Father Saki, yan dati. Alam niyo ba nung pumasok sa seminaryo yun, ang tawag talaga sa kanya ng nanay niya ay Kare. Yan. So, nahiya naman, pagpasok, pinalitan ng Kari. Pagtagal-tagal, naging Kantibon. Minsan nakakalimutan natin yung pinanggalingan natin. Dahil sa ating burahin, for whatever reason, yung iba nakakalimutan dahil sa yabang. Malayo na nakarating ko. At ngayon, bakit pa ako babalik sa aking pinanggalingan? Masakit lang ang dulot nito sa akin. Lumaki ka sa isang baryo, at dahil sa iyong pagkikita, ikaw ay nakalislot. But you never want to go back. Bakit? Sapagkat ang alaala ng kahirapan noong ikaw ay bata, ay hindi mo kayang tanggapin. Bakit? Masakit eh. Masakit. Meron naman iba, ayaw bumalik sa nakaraan sapagkat madumi yung nakaraan. Pangit. Kung saan hanggang makarating dito. Sa ngayon, makasalanan nakaraan, ayaw nang balikan. Mga minamahal, tayong lahat, we live insignificant life. Nagkakaroon lang ng halaga ang buhay natin sapagkat pumapasok ang Diyos sa kasaysayan natin. At doon sa inyo na ngayon ay maaaring nasabing, ako'y madumi, pangit yung aking nangyay. Huwag kayong magpapapaniwala. Yan sa bumubulong sa iyong mundi at isipan. Na para bang hopeless na? Hindi. Pero pag-asa palagi. Because once God enters your life, right in your life, katulad ni Maria, mapapasigaw ka ng ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Bakit? Sapagkat kaya niyang baguhin ang aking buhay. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. At doon sa atin ang matagal nang nais baguhin yung buhay na hindi mabago yung buhay, ngayon gabi ito, ipasa Diyos mo na lahat. Huwag ka lang mag-isip paano kung ganyan, paano minsan sa kaiisip natin, nadidelay. But the Lord is calling us. At ang Diyos ay gustong pumasok, tumagot. Tagot hindi naman sa puso, kundi tagot sa buto, sa God to the bone, ang kanyang presensya sa iyong buhay. And this is what we call a reason, kailangan upang tayo magpuri sa Diyos, magpuri sa kataas-taasan, sapagkat isipin mo ba na ikaw, na isang ordinaryong mamamayan, isang ordinaryong manggagawa, isang ordinaryong ama, ina, anak, isang ordinaryong Pilipino na napadpad dito, ay titingnan ng Diyos ng may mata ng pag-ibig. Mahirap paniwalaan. Pero totoo eh. Totoo. And look how God is taking care of you. Sa malayong lugar na ito, nag-iisa ka? O malayo kayo sa inyong mga pamilya? How much is God taking care of you? Too much! Too much! Ilang ote? Too much! Ganyan ng Diyos nag-aalaga sa akin na hindi na tayo pinapapayaan. Kaya nga kung titingnan mo yung kasaysayan ng buhay mo dito, what is you going? Ano ang dahilan para narito ka? Aside from the fact na iniisip na yung mahal mo doon, I think it is done quietly sa isang matahimik at malihim na paraan
ang Diyos ay pumapasok sa iyong buhay. Kaya huwag mong sabihin na, masama kasi akong tao. Ulit-ulit kong sasabihin sa'yo, hindi ka masamang tao, mabuting tao ka. Kahit na ngayon, hawak mo kamay na hindi mo misis. Ha? Kahit na ngayon, ayaw mong patuwarin o kapwa. Ikaw ay mabuting tao sapagkat anumang oras, ang Diyos ay pwedeng pumasok sa iyong buhay katulad ng ginawa niya dito sa isang dalaga nito si Maria at ikaw ay magimbal sa bangis ng bisa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Baka mabigla ka. Baka hindi ka makapaniwala at kamayang gabi hindi ka makatulog. But the Lord loves you. Katulad ng pagmamahal niya kay Maria. At parang may maraming sa atin na sabi, yan naman mo kasi Father, si Maria, talagang special yan. Pinili talaga ng Diyos yan. Kaya tingnan mo, yung Magnificat ay yung awit ng kanyang buhay. Ang sasabihin ko sa'yo, oo, special si Maria. Pero special ka din. Maniwala ka lang. Dala nga ng maraming dahilan. Akala natin tayo'y kinalimutan na ng Diyos, kinalimutan na ng kapalaran, kinalimutan na ng tadhana. Hindi po. Ikaw. Special. Mamayang gabi, pag uwi ninyo, humarap kayo sa salamin. Sabihin mo, ikaw. Special. Sabay ganon. Ikaw. Special. And then let us see and wait. Bakit? Sapagkat maaaring mamutawin din sa iyong mga labi at sa iyong buhay ang papuring ito na inawit ni Maria at tayo rin ay magkaroon ng awitin katulad nito na sa ating buhay. Walang gigil ang ating papuri sa Diyos sapagkat meron siyang mga kahanga-hangang ginawa sa ating buhay. Yun, we need to believe. Ikaw, special. Hindi pa lang eh. Mamaya pag-uwi ninyo sa tren, may reflection yan sa loob. Ibulong mo lang. Pero masabay-sabay naman kayo, malulit na magkapanin nyo. Maniwala lang. Ito nga yung taon ng faith ng paniniwala. Ay magpakin nyo, kung maniniwala tayong lahat ng bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng atas, ang dami nating magagawang kahanga-hangang bagay dito sa Dubai. Dito sa Dubai. People power nga. People power. Maraming ang ganito kadaming nagtisid magabi. Dito lang sa Dubai. Kahit sa Pilipinas, hindi ka makakita ng ganito. Bakit? Kapag tabi-tabi yung mga simbahan. Dito, iisip ang simbahan. Kaya kasi, parang kayo mga lata ng sardinas yan. Sa loob. Pero yun nga yung isang panahon yung nandiyan yan ngayon eh, nakita niya kung paano ka sa organ tayo, ang mga Pilipino. Tapos napansin pa niya na pag naupo raw kayo, nakatayo, pantay-pantay pa. Pag tumawa, sabay-sabay. Sabay-sabay din tumitigil. Saan ka nakakita ng ganito? Saan ka nakakita na pati sa labas ng bakos, may nagsisimba? Pagkatapos tumikit, amen. Only in Dubai. Only in Dubai. Mga naman, kayo ay sinatakan ng Diyos at pagdating ito ay uuwi kayong taglay ang tuwa dala. I think it's an assurance. And I hope to repeat it again and again sa inyong lahat. Sabagat
talagang minsan mahirap maintindihan to, mahirap mag-think in eh. Ikaw ay special. Ikaw special. Mahal ka ng Diyos. Akala mo lang hindi, pero mahal ka ng Diyos. Tuman. Tuman. Kaya ngayon gabi, huwag niyo kakalimutan sa inyong pagtulog, bago matulog, tumingin sa salamin. Magpapungay ng mata. Ituro ang mga soldier today. Sabay-sabay tayo. Ikaw. Amen.